So natapos mo na yung kurso mo sa college o nag-take ka ng technical skills training, naghahanap ka na ng trabaho, guess what? Isa ka lang sa milyong-milyong Pilipinong naghahanap ng decenteng trabaho ngayon. So assuming okay naman ang grades mo o kahit medyo hindi, paano ka aangat sa ibang mga kasabayan mo? Ito yung mga tips natin para magkaroon kayo ng edge sa job hunting at para mag-create na rin ng good impression sa inyong mga prospective employers. Unang-una is be on time. It's a sign of professionalism and respect, and mostly kapag merong mga employers na makikilala ka pa lamang at na-late ka, nako, kung sa interview pa lang ay late ka na, nako, edi wala ka na agad chance. Be prepared physically. Siguraduhin na maayos ang inyong pananamit. Siguro get the best outfit that you can possibly make. But don't stand out too much. That is my personal tip. Make sure that you look good. Siguro if you have a nice shirt, ipaplansya mo, magpagupit ng konti, magsuklay ng maayos. Kung mahaba ang inyong bigote or balbas like me, itrim nyo ng konti. Maligo kayo, obviously, at maglagay ng konting pabango pero wag masyadong marami. So just make sure that you look cool, that you stand out but not too much. Next is be engaging. So be the person that you want to meet or interact with yourself. Ano ibig sabihin yan? Kapag meron kang kausap, make sure that you make eye contact. Dapat yung iyong body language ay mukhang interesado ka sa iyong kausap. Lean forward a little bit but not too much. Don't be too creepy. Make sure that you listen. Minsan kasi kapag may kausap tayong tao, mahahalata mo kung interesado o hindi. At kapag masyado ka rin kabado, hindi rin magandang sign yan. So be confident, be engaging, be a friendly dude kapag kausap mo yung iyong mga prospective employers. Okay, resumes. Marami ng iba-ibang paraan para gumawa ng resume, so you can research about it online. But personally, I think it's best to keep it short. Huwag masyadong mahaba at pati yung mga achievements mo nung high school ka, nung grade school ka, yung nakalagay doon. Yung nakalagay lang yung pinaka-importante, and make sure that the best bits are at the beginning of your resume para madaling makita ng iyong prospective employer. And speaking of which, check and double check, baka meron kayong mga typos dyan. At pinakamahalaga sa lahat, huwag kang mag-iimbento ng kahit na anong achievement sa iyong resume because employers have a way of checking. Networking is key. Magugulat kayo kung gaano karaming mga employers ang naghahanap ng mga good people to employ, but usually they want somebody to introduce these people para they can vouch for the character and skills of the person they want to hire. Kung wala kayong kilala, you can maximize apps like LinkedIn, Caliburn, Monster. But if you know somebody within the company, huwag na kayong mahiya. Sabihin nyo yung inyong intention na gusto nyo magpa-employ, pwede kayong magpakilala, pero huwag din naman kayo umasa na sila ang magiging susi para kayo ay ma-hire. Gawin nyo lang silang tulay o bridge, and then you have to impress them yourself. Don't forget about social media. If you're looking for a job, you can indicate that in your social media accounts para pag re-research ng inyong employer, makikita nila na seryoso ka sa iyong ginagawa. And speaking of which, alam kong marami tayong mga minsang kung ano-anong naisusulat sa social media. So the term is scrubbing. Make sure to scrub your social media accounts. Yung mga post mo na lasing ka o yung post mo na may ginagawa kang kalokohan o mga siguro mga birong mahirap maintindihan kung hindi ka masyadong kilala ng iyong employer, tanggalin nyo na dahil ito ay madalas na rini-research ngayon ng iba't ibang mga kumpanya. Paano kung wala ka pang trabaho? You have to make sure that you use your time wisely. And when we talk about using your time wisely, volunteer in different organizations, mga non-government organizations. Kung ikaw ay religious, you can volunteer sa iyong church. Pwede rin kayong mag-set up ng sariling activity ng iyong mga friends, mga book drive o mga cleaning drive, gumawa ng iba-ibang mga projects para kahit papano ikaw ay productive pa rin unang-una at pangalawa, maganda rin itong tignan para sa iyong mga prospective employers. Habang estudyante pa, meron din mga paraan para maging angat sa iba, ika nga. Bukod sa mga good grades, kailangan ay maging aktibo ka rin sa iba't ibang mga organizations. And you can also be an officer or a leader in those organizations. Pwede ka ring mag-apply as student aid or mga research assistant dahil maganda rin ito tignan sa iyong resume at mas mahalaga, maganda mga references din na pwede mong gamitin kapag ikaw ay naghahanap na ng trabaho. Bukod doon, babalik tayo sa networking. Kapag ikaw ay mas malawak ang iyong network, doon ka rin makakahanap ng mga connections para makahanap ng iyong dream job. Nung college ako, maaga pa lang
naging engaged na ako sa mga activities na palagay ko ay maganda rin tignan sa aking resume. Hindi naman dahil sa gusto kong magkaroon ng magandang resume, kundi marami lang din akong mga interests. But in the end, I think that also worked so that I didn't have much trouble finding a job after college. Huwag rin kayo matakot na mag-explore ng other employment opportunities na marahil ay hindi direktang konektado sa iyong natapos. I finished physics, like some of you know, and ang naging trabaho ko eventually ay sa media. So already that is a lesson in how to be flexible and to look for other things that may interest you that's not directly related to your course. For example, yung mga natapos ng mass communication, maraming ibang mga industries, hindi lamang sa media, kundi pwedeng sa advertising, copywriter, PR, media liaison sa iba-ibang mga kumpanya, or pwede ka ring magturo, isang magandang paraan para maibalik ang iyong natutunan sa ating mga nakababatang henerasyon. Marami na ring mga paraan para kumita online. Sa pagsagot lamang ng mga survey o panonood ng isang video, pwede kang kumita ng extra na makakatulong sa araw-araw na panggastos. Just make sure that you do your research para siguradong hindi scam ang iyong pinapasok. Okay, may isa pang pahabol, hindi rin ako masyadong knowledgeable dito, pero may mga paraan para maging freelancer online. So, pwede kayong maging copywriter, pwede rin sa accounting, and so on and so forth. So again, do your research and find out what works best for you. Para sa mga nahihirapan maghanap ng trabaho, unang-una, I feel you. You are not alone. This is not your problem. This is a problem that a lot of people have. And in a way, it's also indicative of the kind of challenges that we have as a nation. But don't give up, obviously, and just keep applying for jobs. Again, be flexible and don't be afraid to try out new things. At habang naghahanap pa kayo ng trabaho, there are a lot of different ways of using your time productively and in a relevant manner. So don't forget about that. When you do find your job, just work hard and be persevering. I don't know what to say, just go for it. Okay, so yan po yung ating mga tips. Kung meron kayong mga dagdag na tips or mga comments, or kung meron kayong mga suggestions about topics that you want us to cover, just leave it in the comment section below. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at meron kayong natutunan, don't forget to like and subscribe for more videos like this.